Ayan. So, try natin mag-solve ng mga integral exercises. So, first problem natin ay ito. Nakikita kaya? Okay, nakikita naman siguro. So, that's 5x minus 3. The quantity of 5x minus 3 raised to 100 dx. So, solve natin yung integral nun. You can pause the video if you want to. Or, yeah. Sige. Yan. So, try natin i-solve. So, dito, ang unang, try nyo gawin, wala na palang iba. Yung sub tayo, okay? Yung sub tayo. Kasi, kailangan na i-simplify pa natin, no? 100 na yung exponent. Hindi natin i-simplify yan. Mag-use sub tayo. So, yun natin is 5x minus 3. So, u is equal to 5x minus 3. Derivative 5 dx. Isolate tayo ng dx. So, du over 5 is equal to dx. So, yan. Pwede nating isolve. So, gano'n na tayong u raised to 100 times du over 5. Okay? So, ano nakikita? So, pwede natin isolve to. Kung gusto yung diretsaan, no? So, ako, tanggalin ko muna to para di nakakalito. So, yung 5 pwede natin ilabas. So, that's magiging 1/5 na. And siya, 1/5 integral of u raised to 100 du. So, pwede natin solve yan. Using power formula. Then, sub natin yung value ng u natin, which is 5x minus 1. Ayan na siya. So, meron tayo 1/5 times 5x minus 3 raised to 101 over 101. Pwede nyo ba ito i-simplify? Pero sa akin kasi, okay na ako dyan. No? So, ayan din ang box. Ito, palit lang. Ayan, nakatay yung box. So, pwede nyo ito i-simplify. Pero tinatamad kasi ako, sorry. So, ito, pwede, yung 5 pwede nyo times sa 101, then magiging 5x minus 3 raised to 101 over 505. Or, ito na. Pwede na sa akin to. Kaya tamad ako mag-simplify. Pero ito times yun lang naman eh. So, try nyo, huwag nyo na siguro kayo tamarin. Huwag nyo kumayahin. So, yan. So, yun lang kadali yung problem number 1 natin. No? So, next problem tayo. So, next. Ito. Pause the video if you want. Yun. Yan. So, solve ko na. So, dx over 5x plus 1. So, another u substitution na naman to. No? Hindi mo naman simplify ito. So, let's go. U natin, from the problem, we can see na u natin is ito. Wala naman ng iba. So, u natin is 5x plus 1. Then, take the derivative. And you should get this. du is equal to 5 dx. Since dx lang naman to, we should isolate dx. So, du over 5 is equal to dx. Ngayon, pwede natin yung sub, yung u, and then yung dx. Para ma-simplify na natin yung buong integral. Okay? So, yung 5 pwede natin ilabas. So, 1/5. Okay, ganito siya. So, 1/5 times the integral of
du over u. So, based sa formula natin kanina, sa na-discuss ko, ito ay ln of u lang. Then, sub the value of u, hindi natin kakalimutan na. So, ang u natin is 5x plus 1. Box the answer, then you get this. So, madali lang. Ganun kadali. Integral natin, no? Sana nakuha nyo. And, I don't know kung nabibilisan kayo masyado, sorry. Pero dahil lang kasi talaga yung problem natin dito, no? So, let's go siguro sa next problem. Kung may mali man ako nagawa dito or sa previous kanina, you can comment or message me, okay? So, next problem is okay. Pause the video if you want. And ulitin ko muna yung function. Excuse me. So, the integral of 1/5 times e raised to 2 minus 5x dx. So, para di tayo man ito, una kong gagawin is ilabas yung constant. Okay? So, that's 1/5 integral of e 2 minus 5x dx. So, ano ba yung pinaka-complex dyan sa tingin nyo? So, tama ito. Wala. Ito ba? Sabi na wala. Yan. Ito. Itong 2 minus 5x. So, yan ang gagawin ko. U. So, yun natin. 2 minus 5x. And take the derivative. That will be negative 5 dx. Then, wala naman ang nasa labas, no? So, isolate dx. So, negative du over 5 equal to dx. Ayan. Sub lang natin yung value ng dx dito, then sub the value of u dito, then pwede na natin masolve yung integral natin. So, 1/5 integral e to the u times du negative 5. Ayan. So, para mas masimplify pa natin, ito, ilalabas din natin. Okay? So, magiging 5 times 5, 25. So, negative, maglalagay mo tayo negative. So, negative 1 over 25, integral of e, u, du. So, yan. Masagot lang sa e, u, du, integral ng e, u, du, is u pa rin. So, negative 1 over 25, du plus c. Ano bang u natin? Tama, 2 minus 5x as super duper easy. Lay lang ng teacher namin yun sa inyo. Sorry. So, ito ang sagot natin. Nasa box sa baba. Ngayon, kung may mali man ako nagawa, mention or PM na lang ulit or comment ano mo gusto nyo. Then, yun. Feel free. So, ito yung solution natin. You can take a pic if you want. Or sa mga previous solution natin, hindi ko na na-mention pero pwede nyo naman i-pause. Don't mind. I don't mind guys. Ayan. So, pangatlong problem na agad dyan. Mabilis tayo mag-solve for today's video. Kasi, as I said earlier, madali lang talaga. Nasa basahan na lang talaga yun ng mga pwede mong i-u or nasa algebra mo natin. Okay. So, next problem agad tayo. Next problem. Ayan. Pwede nyo i-pause yung video. Again. So, bago kayo sa, banggitin ko ulit yung function. So, integral of 2 raised to 7x plus 3. So, again, complex. Ito yung complex. 7x plus 3. So yun ang u ko. So, yun natin 7x plus 3. So, du ko 7 dx. Then again, ulit the process, isolate dx kasi yun lang naman yun nandito, no? So, du over 7 equal to dx. Then we can sub dx. We can sub du over 7 para sa dx. Then we can sub the u dito sa function natin. Dito, part na to. So, integral of 2u
du over 7 is 2. So, simplifying this, first, no, pag di tayo malito, ilabas ko yung 7. So, 1 over 7, integral of 2 du. Ano ba integral ng du? Au over ln of a. Ito yung a mo. So, ibig sabihin, 1 over 7 times 2 is raised to u over ln of 2. Okay? See? So, don't forget na isab natin yung value ng u. So, 2 raised to 7x plus 3 over ln of 2 plus. Huwag may malimutan yung plus c. So, yung sagot natin nasa box. Ngayon, kung may mali ulit ako, paki-message na lang siguro. So, mabilis lang, no? Madali lang siya. Madali lang talaga. So, yun. Onto practice na lang para masanay kayo mag-solve. Bumilis rin kayo. Let's go sa next problem. Yan. So, next problem natin is ito. Pause muna. Pause nyo muna siguro yung video para try nyo sagutan, no? Ayan. So, sana nakita. Di kasi makita eh. So, ang function natin is cos raised to 4x sin x dx. Ayan. Ano kaya magiging natin dito sa tingin nyo? So, tama. Galing. So, ang yun natin is cos x. Okay? So, baka, para sa mga nalilito, itong cos 4x, try natin siyang gawin ganun. Ayan. Bali, gantong form siya, no? Gantong form siya. Para di kayo malito. So, ang u natin, sabi ko is cos x. Pwede mo siyang gawin u. And kapag ginawa mo yun, u is equal to cos x. Take the derivative, negative sin x dx. So, yan. Sin x negative sin x dx, meron ka sin x dx din. So, ito yung sinasabi ko. So, pwede yung, so, ibig sabihin ito, bilugan mo para di kayo malito. So, sin x dx, tapos meron ka na rin sin x dx dito. Since, sin x dx lang kailangan natin, yung negative, pwede mong ilipat. So, meron ka negative du kapalit ng sin x dx. Okay? So, bali, ang magiging integral natin is u raised to 4 then times negative du. Then, yung negative, pwede natin ilipat. Bali, ganito na siya. Okay? So, simpleng power formula na lang to. Pwede ko naman na siguro i-shortcut, no? So, negative u raised to 5 over 5 plus c. Then, don't forget to, tama, palitan yung u. Cos x 5 over 5 plus. Ganun siya kadali. Okay? So, kung may mali ulit dito, no? Ilang mali na siguro ako, kakabanggit ko. So, kung may mali dito sa sagot ko or sa solution ko, kindly na lang, react. So, message nyo ko or PM, comment, anything you like. No? Para alam ko rin kung saan ako nagkamali. Okay? So, next problem agad tayo. So, ito. Saan nakikita? So, pause the video para makita nyo mabuti. Okay? Banggitin ko yung problem, no? So, integral of x sec x squared raised to 3 times tan x squared dx. Okay? So, try natin medyo simplify natin ito para di nakakalit. Okay? So, ayan.
Ano sa tingin yung una na ang gawin natin u? Tama. Kaya natin u yung x squared muna. Okay? X squared is equal to u. Take the derivative of that, then you'll get 2x equal to du sorry, 2x dx. So, meron tayong x dx. Okay? Nasaan? Ito siya. Ayun o. Pabilog natin. Meron tayong x dx. So, equal lang daw pala yun sa du over 2. Try natin i-sub yung value natin. Integral of sec u 3 tan du. So, ilagay natin yung 1/2 or yung 2 dito. Ilabas natin. So, that's 1/2 sec u raised to 3 over tan u. Ala, paano to? Wala tayong makancel. Paano sa tingin yung gagawin natin? So, try kaya natin i-simplify ito. No? So, try natin. So, that's 1/2. Anong sec u? Tama, 1 over cosine u. So, practice your, your trigo identities. So, cos u is to 3 over, anong tan u? Tama, sin u over cos u. So, meron kong ganitong function. Ngayon, tayo natin simplify, no? Buuin natin. So, 1/2 integral of so, sa baba, meron kang cos cube. Okay? Cos cube times cos u. So, that same base, law of exponent, same base, pagpapalasin natin exponent. So, kung dito 3, dito 1, so magiging 4. Okay? Ayan. So, meron ka na bang pwede u-sub? Meron na. So, ang galing, no? So, possible yun, no? So, after mo, di ba nag-u-sub na tayo nung una? Pwede ka mag-u-sub ulit. Okay? So, para di ka malito, you can use letter V. V naman, para, para ibang letter naman ang gagamitin. Okay? So, let's try. So, V natin is, sa tingin nyo, Tama, ang V natin is cos u. V is cos u. Then, take the derivative again. That's negative sin u. Okay? So, meron ka ng sin u du. Meron ka rin dito sa derivative. So, merong negative sa labas. So, ipat na lang natin. Negative dv is equal to sin u du. So, ayan. So, pwede natin isab ulit yung values. No? So, yun ang kapta. Teka lang. First. Okay. Ayun. Sorry na ba? So, ulitin ko, meron tayo negative dv equal to sin u du. Then, pwede na natin to isub sa function. So, kanina, meron tayong 1/2 sin u du over cos u raised to 4. So, yung sin u du, ito nasa taas lang. Then, yung cos u, v. Okay? So, sub lang natin yung value.
So, yung negative, pwede natin ilabas, okay? So, meron tayong function na integral function na negative 1 half times the integral of dv over v raised to 4. So, itong dv, paano to? Nasa baba yung 4. Yung v raised to 4. So, by law of exponent, pwede natin siya itaas, pero magiging negative na yung 4. Okay? So, that will be negative 1 half times v, negative 4, dv. Ano integral? Simple ano lang to, power formula, no? So, di ko na siguro shortcut na natin. Di ko na ipakita yung process ng pag-power formula, okay? So, v, negative 4 plus 1, negative 4 plus 1, that will be negative 1 half times v is to negative 3 over negative 3 plus c. So, tapos na ba tayo doon? Hindi pa. Sab natin yung v. Ano yung v natin? Cos u negative 3 over negative 3 plus c. So yan, medyo nakakalito na. So at this part, i-simplify natin itong mga fractions. So negative 1 half times negative 1/3 equal to negative 1, positive 1/6. Okay? So 1/6 times cos u raised to negative 3. Ano yung value ng u? So, balikan natin kanina, ang u natin is x squared. Okay? So 1/6 cos x squared raised to negative 3 plus. Ayan. So, ayan yung sagot natin. Ngayon, ang haba ng process. Tama, ang haba ng process. Okay? Sorry sa ingay. So, ang haba ng process, kung papapansin nyo, ganoon talaga, minsan. And, ito yung sagot. Okay? Kung may mali man ako dito, kindly react na lang ulit or comment, message me, no? Kasi possible na nagkamali ako bigla sa mga signs or sa trigo identities ko, no? Nagkakamali din ako. Okay? So, ayan. Dito na nagtatapos yung ating video, no? So, ayun ulit. Just review the formulas. Ang technique dito sa first part ng video ko, no? Or sa integral, no? Review your formulas. Kailangan kabisado siya on the back of your hand, okay? Then, one thing siguro din might help lang yung trigo identities. Kasi, using the trigo identities, pwede kang mag-manipulate para magkaroon ka ng EU sub mo. Okay? Then, another thing, algebra. Kailangan magaling ka rin mag-manipulate ng letters and numbers. Okay? Then, sometimes, think outside the box. Kasi, tignan nyo yung last problem. 2 beses ako nag-use up. Okay? So, pwede yun. Pwede mangyari yun. Okay? Then, ano pa ba? So, ito yung question na dumaan sa akin as I solved it actually. As I solved this series of problems. So, paano kung ibang letter yung sa differential mo? Hindi ko na siya na-cover kanina. Sorry. Nakalimutan ko. Dagdag lang natin. Nangyari, integral of z dx. So, dx siya, pero bakit z yung letter? So, yung z doon, i-act natin as constant. Okay? So, bali magiging sagot doon, zx plus c. So, yun lang. Might. Baka magamit ka lang din. So, yun lang naman. Kung may nakalimutan man ako, kindly suggest na lang siguro. No? Kung may nakalimutan akong part dito or may namali akong sabi, and you can react naman, I don't mind. No? Open pa rin ako sa mga kasi nagkakamali pa rin ako. Di parkat siguro tutor hindi na nagkakamali. So, ayun lang. I'll be posting after nitong sasabihin ko. I'll be posting around
12 problems, yeah. 12 problems to practice. Then, pwede nyo akong i-message yung mga answers doon. Pwede nyo i-message yung mga answer nyo. Sorry. Nadyantok na. Pwede nyo i-message yung mga answer nyo. And yung solution, of course, para makita ko. Then, yun lang. So, sana may natutunan kayo sa video ko. Then, heads up, next topic natin is trig substitution. Then, I will actually introduce din yung ano na yung integral ng mga derivative ng inverse trigo. Then, I will also introduce partial fractions. And, ilagay ko na rin yung reduction formulas. So, yung reduction formulas, paano kung malaki na yung exponent ng trigo, okay? So, tignan ko kung aabot pa yung integral by parts. Pero siguro, isama ko na rin siya, just to be sure, okay? So, trig sub, partial fractions, reduction formulas, then, integral by parts. So, kung nakapag-advance na kayo, study na kayo, sa integral by parts, may DI method ata ko na rin I think. Di ko siya ginagamit. So, yung normal lang ako na integral by parts. So, yun lang. So, ayun, again, thank you for listening or thank you for watching this video. Sana may natutunan kayo. And kung may mga mali ako nagawa or nasabi sa mga ginawa ko kanina, and you can comment. You can comment down below. You can comment or message me. So, ayun lang. Good night. Tapos na yung video. Thank you guys.